Dr. Bay, kailangan mong magising. Kuya Liang. Oh, hindi ba si Dr. Bay ito? Ubo. Buhay siya. Hindi maaari. Kailangan siyang dalhin sa ospital. Hindi ba bumalik na si Dr. Bay? Sa ospital ng probinsya. Bakit ganyan kalala ang sugat niya? Naiwan ko ang pitaka ko sa bahay. Ah, nga pala. May pera ako rito, pambayad muna. Wala nang problema. Kailangan lang niyang magpahinga ng mabuti sa bahay. Fuwan. Gusto ko si Fuwan. Iuwi muna natin siya sa bahay. CJ. Sige na. Alam kong gusto mong magyabang. Piliin mo na lang itong dalawa. Kainin ninyo ito kasama si Xiaohong. Opo. Salamat po, Mama. Hindi naman ako madamot Awan. Dr. Bay. Awan. Naku po. Nasira na rin yata ang utak ni Dr. Bay. Naging isip bata na siya. Mangisda na tayo sa dagat. Kakausapin ko muna ang kapitan ng baryo. CJ. Kapitan, sakto po ang dating ninyo. May gusto po sana akong isang guni sa inyo. Pinunong Sao, bakit po kayo naparito? Alam ko namang nandito siya sa inyo. Ang pagpunta ko rito ngayon. Sa harap ng publiko, ito ay para ibigay ang gantimpala ng pamahalaan para kay Fuwan. Pero ang totoo, nakiusap ang isang kaibigan. Nahanapin si Bai Qianzu. Pagkatapos ng misyon sa paghango noong araw na iyon, pumunta si Xu King sa ospital para magpasuri. Nabalian siya ng 3 tadyang. Kaya kailangan niyang manatili sa higaan. Kaya nagtanim siya ng galit sa akin. Kay Qianlong at kay Bai Qianzhao. Sinisisi niya kami sa palaging pagkontra sa kanya. Nang makita niyang inatake siya ng orka. At hindi raw namin siya agad iniligtas. Dati pa naman talaga siyang isang laki sa layaw na mayaman mula sa Kyoto. Ginamit lang din niya ang koneksyon niya para makapasok sa grupo noon. Masyado siyang mayabang noong nasa grupo pa siya. Hindi ko alam kung ano ang sinabi niya. Sa pamilya niya pagka-uwi niya. Ang halos tiyak ko ng posisyon bilang direktor ay naging vice-direktor na lang. Dapat ay mapopromote din si Qianlong. Pero naharang din ang pag-angat niya. Si Bai Qianzhao ang pinakakawawa. Nag-aral siya sa ibang bansa noong kabataan niya. Kaya naman noong nakaraang 2 taon. Nang maibalik siya sa kanyang trabaho. Gumawa si Xu King ng kung ano-anong gawa-gawang ebidensya. Nagsama siya ng mga tao para sirain at pagawasakin ang bahay niya. Sa gitna ng gulo, nauntog ang ulo ni Bai Qianzhao sa kanto ng lamesa. Pinukpok din ng mga taong iyon ng laryo ang kamay niya. Nang makarating ako roon, panandali ang benda lang ang nagawa ko sa kanya. Nang sa wakas ay magising siya. Doon lang namin nalaman na ang isip niya ay naging katulad na lang ng sa bata. Pagkatapos nyon, si Bai Qianzhao ay muling nawala sa kanyang tirahan. Hindi ko magawang maghanap ng hayagan. Kaya palihim na lang akong naghahanap sa paligid ng ospital. Hanggang sa makarating ako sa ospital ng bayan. Tumawag sa direktor ng ospital ng probinsya. Hindi nag-ingay ang direktor. At patihim na ipinaalam sa akin. Pare-pareho naman kaming nasa linyang ito ng trabaho. Kaya hindi namin masikmurang makita ang isang mabuting doktor na humantong sa ganitong sinapit. Kaya ginamit ko agad ang dahilan ng pagbibigay kay Fuwan ng kanyang gantimpala para pumunta sa Baryo Fu at tiyakin ang kanyang kaligtasan. Sa probinsya, malapit nang buwagin ang departamentong iyon. Ililipat na rin siguro ng pwesto si Xu King. Kaya lang, sa ngayon ay kailangang si Dr. Bai ay manatili muna rito sa baryo ng pansamantala. Habang nagpapagaling ng kanyang sugat. At habang ang pamilya naman niya ay abala rin sa sarili nilang mga problema ngayon. Walang problema sa pagpapatuloy sa kanya.
Ang binti ni Fuming ay nailigtas dahil sa kanya. Hindi tayo pwedeng maging walang utang na loob. Ang kama sa kwarto ko ay malaking kama na ipinagawa ni Kuya. Kasya-kasya kahit dalawang malalaking lalaki ang matulog. Kaya doon na lang muna siya sa kwarto ko. Espesyal ang sitwasyon ng kanyang pinsala. Kaya hindi ko nababanggitin ang tungkol sa pagbabalik sa kanya. Kampante rin ako na dito siya tutuloy sa inyo. Para hindi na siya mawala ulit at mahirapang hanapin. Ay, tingnan mo nga naman ang ulyanin ko. Ang mga dala ko para kay Fuwan ay nasa kotse pa. Utusan ko lang ang tauhan ko. Naipasok ang kotse mula sa pasukan ng baryo. Ay naku. Gumagalaw pala talaga ang kotseng may 4 na gulong na iyan. Hala! Tingnan mo ang kotseng iyan. Bakit papunta sa bahay ng panganay na Fu? Nay, ano po ang laman ng mga kahon na iyon? Tito Bay, bakit po ba lagi ninyong sinusundan ang mama ko? Dahil napakahusay niya. Siya ang nag-ahon sa akin mula sa dagat. Fuwan, ipasok ninyong dalawa ang mga kahong ito sa loob. Ito ay munting regalo mula sa aming kawanihan at sa kawanihan ng mga relikya ng kultura. Ang liham na ito ay isinulat ng mga nakatataas na pinuno. Nagpapasalamat sa mamamayan para sa kontribusyon sa makabagong kasaysayan ng ating bansa. May kasama ring 500 yuan na gantimpala sa loob. Nabigay ng aming kawanihan at ng kawanihan ng mga relikya. Para kay kasamang Fuwan. Mabuting kapitan para sa bayan at mamamayan. Mabuting mamamayan na nakikipagtulungan, mabuting kapitan para sa bayan at mamamayan. Mabuting mamamayan na nakikipagtulungan. Pinunong Sao, kumain muna kayo bago umalis. Hindi na po, marami pang gawain sa opisina, kaya kailangan ko nang bumalik. Mabuting mamamayan na nakikipagtulungan. Ming, buksan mo nga ang kahon para makita kung ano ang laman. Mga pagkain at damit lang naman ito. Akala mo naman ay ginto o pilak. Alis na kayo, bilis. Oras na ng kainan. Ano pang ginagawa ninyo sa bahay ng iba? Napakagalante talaga ng pamilya Fu. Anong klaseng damit ito? Damit pampasisid. Nandyan ba si Xiao Kui? Kuya. Oh. Kuya, bakit naparito ka sa ganitong kainit na panahon? Pasok ka muna sa loob at maupo. Bayaw, bakit ka naparito? Xiao Kui. Bakit mo pa nilagyan ng asukal? Sayang naman. Ah, kuya. Paano ka nakapunta rito? Naglakad lang ako. Ibig sabihin, buong umaga ka naglakad. Hay! Noong nakaraan, abala kami sa pag-aani ng palay. Tapos sinundan pa ng pagtatanim kaya hindi ako makaalis. Kaya ipinadala ko na lang sa panganay mong pamangkin. Nagpadala ng 50 yuan. Magsasaka ang pamilya namin sa loob ng maraming henerasyon. Marami kaming itinatanim na palay. Kaya hindi talaga ako makaalis. Ngayong natapos na ang abalang panahon. Nagmadali na akong pumunta rito para bumisita. Akala ko pa naman ay nawalan na ng haligi ang tahanan ninyo. Paano na ang buhay mo bilang isang mag-isang babae? Ito nga pala, nahuli namin sa bitag sa bundok. Pinatuyo na ito ng hipag mo. At ipinadala niya sa akin para sa inyo. Bakit hindi niyo na lang itinira para kainin ng mga bata sa bahay ninyo? Hindi naman namin kailangan ang mga ito. At pinagbuhat mo pa ng ganito kalayo. Fuwan, huwag ka nang mahiya sa akin. Ibigay mo na agad ito para kainin ng mga bata. Isang malaking lalaki tulad ko, bakit naman ako kakain ng prutas? Ako. Naparito lang talaga. Para tingnan kung kumusta kayo rito. Kuya, tikman mo ito. Marami pa naman kaming ganito rito. Mag-uwi ka mamaya. Para ipatikim din sa mga hipag ko.
Kuya, dito ka na matulog ngayong gabi. Matagal-tagal na rin kaming dalawa. Hindi nakakapag-inuman ng maayos. Sige, papasok muna kami ni Fuwan sa loob para magluto. Bayaw, pamilya naman tayo. Bakit kailangan mo pang mahiya ng ganyan? Nagluto ka pa ng napakaraming ulam. Paano na ang mga susunod na araw? Kuya, hindi naman kita itinuturing na ibang tao. Sa totoo lang, sa dalawa kong anak, si Fuwan talaga ang pinakamakahawig ko. Mas magaling na nga siyang mangisda kaysa sa akin ngayon. Bakit hindi mo dinala sa bentahan para ibenta? Kahit papaano ay kikita ka rin doon ng kaunting pera. Nasugatan kasi ang mga ito ng salapang. Kaya hindi rin maganda ang presyo kung ibebenta. Mabuti pang kainin na lang natin. Xiao Kui, ang fuming natin. Kailan kaya ikakasal? Noong nakaraan nang mapinsala ang binti niya. Ang babaeng napagkasunduan na sana, ay biglang nakipagkalas ng kasunduan. Ngayon, lalo pa siyang naging pasaway araw-araw. Para siyang bata kung umasta. Maghahanap ako ng makakatulong sa mga susunod na araw. Para ihanap siya ulit ng mapapangasawa. Pasamahin mo si Fuming sa akin pag uwi ko. Ang tiyan niya, ay may nahanap na mabuting babae para sa kanya. Bakit bigla mong naisipang ihanap ng mapapangasawa si Fuming? Matalino at masipag ang babaeng iyon. Naisip ng hipag mo na mas mabuting sa atin na lang mapunta ang magandang pagkakataon. Siya ang panganay na anak ni Gozhu. Nasigigilan na nakatira sa likod bahay namin. Parang naaalala ko pa ang hitsura ng batang iyon. Pero hindi ko alam kung ano ang ugali niya. At kung paano talaga siya makitungo. Hindi ko rin magagarantiya yan. Kaya pasamahin muna natin si Fuming para makita siya. Kung hindi sila magkatuluyan, maaari pa naman tayong maghanap sa iba. Fuming, may gusto sana akong pag-usapan sa iyo. Pumunta ka sa Baryo Kingshan para makipagkilala. Ayoko ngang pumunta. Pinapapunta ka lang doon para makipagkita. Hindi naman ibig sabihin na ikakasal ka na agad. Ang anak nga ng kapatid mong babae ay ganito na kalaki. Samantalang ikaw ay malapit ng maging matandang binata. Sasama lang ako kung sasama rin si Fuwan. Saan tayo pupunta? Pupunta tayo sa bahay ni Tio para maglaro. Opo. Sasama rin si Mama. Sige, sumama kayong lahat. Kasya naman kayo sa bahay ko. Hindi naman masama kung may dagdag na tao, haha. Nagsabi na ako ng maaga sa kapitan ng baryo. Basta mukha siyang matino. Hindi na kailangang suriin. Sige po. Kuya, bisita ka rito sa amin kapag may oras ka. CJ. Pupunta muna ako sa bahay ni Tito para maglaro. Kapatid, doon ka muna sa bahay uminom ng tubig. Bakit ang aga mong bumalik? Nakiusap ang bayaw ko sa kaibigan niya na magmaneho ng tricycle para ihatid kami. Tita! Tita! Lolo, kailan ka pa nakabalik? Umuwi ka na at maglinis ng katawan. Isinama mo na naman ang kapatid mo. Para manghuli ng loach, di ba? Sandali lang, kuya eh. Ibebenta mo ba ang mga loach na ito? Loach, kapatid. Kung gusto mong kainin, iuwi mo na lang. Hindi naman ito mahal. Opo. Marami bang loach sa bahay ni Tito? Ipaubaya na lang natin kay Tito sa nabilhin lahat. Kapag gusto nating kumain ulit, tayo na lang ang manghuli. Kuya eh, hindi ko na ililihim sa iyo. Bumabili ako ng mga pagkaing dagat sa Baryo Few. Ako ang bumibili ng lahat ng isdang nahuhuli ni Fuwan. Hindi kita lalamangan. Tulungan mo akong magtanong sa baryo. Kung may nagbebenta ng mga loach o igat, bibilhin ko silang lahat. Sige kapatid, nagtitiwala ako sa iyo. Magtanong-tanong ka sa mga kapitbahay natin dito. Kung mayroon silang loach o igat na maibibenta. Tito San, magkano mo balak bilhin ang mga ito? 50 sentimo bawat gin para sa loach. At 80 sentimo naman para sa igat. Lolo, maibibenta ba ang lahat ng ito? Bumati ka, kapatid siya ng tiyo mo. Tawagin mo siyang Lolo San. Lolo San. CJ. Heto, pambili mo ng candy. Salamat po, Lolo San, hehe.
Kay Yi Zhengxing, 23 gin ng loach. At 11 gin ng igat. Ay, pamilya ni Jianchen. May kamag-anak pala kayo na may tricycle. Kapatid siya ng bayaw ko. Nakita niyang mahihirapan si Jiang Wu na maglakad pa uwi. Kaya sinadya niyang ihatid siya. Si Xiaoqi pala. Hay, malas talaga ang buhay niya. Namatayan agad ng asawa kahit napakabata pa. Mabuting tao ang kapatid ko. Nasugatan lang siya kaya na ospital noon. Kung sino man ang magkalat ng chismis, pupunitin ko ang bibig niya. Huwag na rin kayong magdala ng loach o igat sa bahay ko. Umalis na kayo. San, kumain ka muna rito bago ka umalis. Huwag na po, Tito Ye. May gagawin pa po ako. Babalik na lang ako pagkatapos ng 3 araw para sunduin kayo. Sige, walang problema. Mama, tingnan mo kung ano ito. Mama! Kuya Zhengxing. Dinala ako sa bukid para manghuli ng loach. Pero puno ng hipon ang bukid. Sabi ni Kuya Zhengxing. Kaunti lang daw ang laman nito at hindi masarap. Pero hindi ako naniniwala. Napakasarap kaya ng lobster. Naniluto ni Mama noong nakaraan. Sa susunod na mangyari ito, tawagin mo si Mama. Baka maipit ka ng lobster. At mamaya ay iiyak ka habang hawak ang kamay mo. Mama, sorry po. Gusto ko lang po kasing. Napakasarap naman talaga ng ulang. Kuya Zhengxing. Sinasabi mo pa rin bang hindi ito masarap? Halika na, sasamahan ka ni Mama na manghuli. Phew 1. Hindi masarap ang mga ulang na iyan. Walang gaanong laman. Tiya, masarap pong pulutan ang mga ulang na ito. Manghuhuli ako ng kaunti para mamaya. Ipaluto kay Tito para matikman natin. Ang mga ulang na ito ay dala ng malakas na ulan noong nakaraang araw. Napadpad sila rito mula sa ilog. Kaya nagkalat sila ngayon sa bukid. Kung hulihin mo sila, makakatulong ka. Para hindi nila masira ang mga pananim. Basta mag-ingat lang sa paghuli. Huwag mong tapakan ang mga bagong tanim na palay. Opo tiya, alam ko po. Lingling, doon ka muna maghintay sa ilalim ng puno. Opo. Lingling, uuwi na tayo. Mama, marami rin po akong nahuli. Tingnan mo nga ang dumi ng damit mo. Wow, napakadumi nga. Sa susunod, kapag umuwi ka ng ganyan kadumi, ikaw na mismo ang maglalaban ng damit mo. Mama, hindi ko na po ulitin. Sige na, maglaro ka na muna roon. Fuan, tumayo ka na riyan. Ako na ang mag-aayos nito. Ako na po ang gagawa nito, tiya. Uwi po ba sina kuya mamayang gabi? Uwi sila, mamaya-maya lang ay narito na sila. Kakaunti lang ang laman ng mga ulang na ito. Hindi sapat para mabusog tayo. Naku, masarap po kaya ito. Kahit may bawang, maanghang, o may pampalasa. Napakasarap po ng kalalabasan kapag niluto. Siya nga pala, tiya. Bakit hindi ko po nakikita ang mga asawa ni na kuya? Ang isa ay umuwi sa pamilya niya dahil nanganak. Ang asawa ng kapatid niyang lalaki. Ang isa naman, nagmaktol kaya umuwi rin sa kanila. Noong araw na nanganak, ang hipag ng panganay kong menugang na si Chen Qifang. Binigyan ko siya ng isang supot ng pulang asukal. At binigyan ng 5 yuan para makabisita. Kaso, nakita pala iyon ng bunso kong menugang. Na si Liang Qifang. Nagpumilit din siyang bigyan ng ganoon din. Noong nakaraang buwan nang nanganak ang hipag niya. Ganoon din naman ang ibinigay ko sa kanya, Pero ang sabi niya, mababa raw ang tingin ko sa anak niyang babae. Kaya nag-impake siya at umuwi sa pamilya niya. Hindi naman sa hindi ko mahal si Xiaofeng. Kahit ang mga candy na binili ko gamit ang sarili kong pera. Binibigyan ko pa siya ng dagdag na 2 piraso. Sakit talaga sa ulo ang batang iyon.
Hindi ko siya kukonsintihin. Bahala siya kung kailan niya gustong bumalik. Tia, kamusta po pala ang ipinakikilala ninyo sa kuya ko? Kakausap ko lang sa pamilya niya kanina. Pasamahin mo ang kuya mo sa akin mamaya. Para bumisita sa bahay nila. Mabait naman ang dalagang iyon. Kaya lang, medyo may problema ang pamilya niya. Mas pinapaboran kasi nila ang mga lalaki. Ang anak nilang lalaki ay sakitin at mukhang mahina. Fuwan, ngayong hiwalay ka na sa asawa. Gusto mo bang ihanap ka rin niya ng bago? Wag na po, wag na po. Ayos naman po ang buhay ko ngayon. Nako, mag-aasawa rin naman ang kuya mo balang araw. Wag po kayong mag-alala, tiya. Kaya ko naman pong magpatayo ng sarili kong bahay. Tia, Fuwan, ano pong pinag-uusapan ninyo? Huwag kayong uminom ng hindi pinakulo ang tubig. Ang alupihang dagat na ito ay parang medyo kahawig ng maliit na lobster. Ah, aray ko. Bata ka talaga. Bakit parang bata ka pa rin hanggang ngayon? Hindi na ako bata, ah. Sinong bata ang makakahuli ng dalawang malaking kuneho pa uwi? Siguradong masarap ang kain natin sa mga susunod na araw. Ikaw talagang bata ka. Hindi na sayang ang pag-aalala ko sa paghahanap ng mapapangasawa mo. Ming, kausapin mo si Fuwan. Sabi ko maghanap na siya ng ibang mapapangasawa. Para kapag nag-asawa ka na, hindi siya mawala ng matitirhan. Sinong nagsabi na kapag nag-asawa ako, ay wala nang matitirhan si Fuwan? Kaya pa naming magpatayo ng bahay. Kung ang mapapangasawa ko ay hindi matatanggap ang sarili kong kapatid, bakit ko pa siya pakakasalan? Sasamahan ko muna ang kuya mo sa bahay ni Nagilan. Sige na, magpatuloy ka muna sa ginagawa mo riyan. Opo. Tia, napadalaw po kayo. Chunhua, narito na kami. Ay, ito ang pamangkin kong si Fuming. Dati pa kayong naglalaro sa putikan noong bata pa kayo. Ming! Ito si Gilan. Ito naman si Tia Huang. Gilan. Tia Huang. Chonhua. Nabalitaan ko na lumpo na raw ang pamangkin mo. Magiging pilay na siya habang buhay. Bakit hindi mo agad sinabi sa amin? Huang Xiuying. Sinabi ko na sa iyo noon pa. Nagtamo lang ng kaunting sugat ang pamangkin ko. Gagaling din siya kapag nakapagpahinga. Ikaw ang pilay riyan. Tia, umuwi na po tayo. Tia, sinamahan lang po ako ng aking tiya rito. Para lang po magbigay galang. Wala talaga akong balak na makipagkilala para mag-asawa. At lalong hindi ko po karapat-dapat ang anak ninyo. Kung ako man po ay pilay, o isang normal na tao, ay wala na pong kinalaman sa inyo. Hindi naman masamang magpakasal sa pilay. Pero dapat ay 100 yuan ang dote. At ang diborsihadang kapatid mo, ay hindi pwedeng tumira sa bahay ninyo. Sinabi ko na sa inyo, hindi ko gusto ang anak ninyo. Hindi ba kayo nakakaintindi ng salita? Kung gustong tumira ng kapatid ko sa bahay, doon siya titira. At kung ayaw naman niya, ipagtatayo ko siya ng malaking bahay. Sino ka ba sa akala mo? Para pangunahan mo ako sa mga desisyon ko sa buhay. Huang Xiuying, nababaliw ka na ba sa pera? Kahit pa may ganyang kalaking pera, ang pamangkin kong si Fuming, hindi namin iyan ibibigay sa inyo. Tapos na ang usapan nating ito. Titingnan ko na lang kung anong klaseng pamilya ang makukuha ng anak mo. Kaninang hapon, nanghuhuli ng mga loach sa putik ang mga bata sa baryo. May isang batang lalaki na hindi malaman kung saan nakakuha ng matigas na candy. Nang makita niyang maraming bata ang lumalapit, ay bigla niya itong nilunok. Kaya naman humarang ang candy sa kanyang lalamunan. Hawak-hawak ang kanyang leg, at hindi makahinga habang sumisigaw. Xiao Bai, mabuti na lang talaga at nandyan ka kaninang hapon. Kung hindi ang bata sa kapitbahay natin, ay malamang na hindi na nakaligtas. Lahat ng matatanda sa paligid ay natulala sa takot. Tumakbo si Xiao Bai papunta roon. Itinapat ang kamao niya sa tiyan ng bata.
Niyakap ito mula sa likod at mabilis na kumilos. Sa isang saglit lang, nailuwanan ng bata ang candy. Dr. Bai, bumalik na ba kayo sa normal? Tawagin mo na lang akong Xiao Bai. Sana araw-araw ay mayroon nitong masarap na hipon na makakain. Sana araw-araw ay nasa bahay natin si Tia. Mas masaya sana. Walang oras ang mama ko para magluto para sa iyo araw-araw. Kailangan pa niyang manghuli ng malalaking isda. Tia, ang paraan ng pagluluto ng hipon na ito. Gusto niyo bang matutunan? Masyadong magastos sa bawang at sili ang bagay na iyan. Tinatamad akong mag-abala riyan. Bawang at sili. Marami naman tayo niyan sa bahay. Tia, hindi mo ba naisip na lutuin ito at ibenta sa palengke? May palengke sa Baryo Kingshan. At wala pang nagbebenta nito roon ngayon. Baka sakaling kumita tayo ng malaki. Sayang nga lang at wala tayong bisikleta. Kung hindi, mas magandang ibenta ito sa bayan. Tiyak na mas mabilis itong mabibenta. Inay, sakto namang araw ng palengke bukas. Bakit hindi natin subukan? Hindi ba ito labag sa patakaran? Noong panahon ng mahigpit na pagpapatupad, marami ang nahuhuli. Kaya hindi ko kayang sumugal. Ayos lang iyan. Ang mga nagbebenta ng karne ng baboy sa palengke. Hindi ba't ginagawa rin nila ito ng hayagan? Iba na ang patakaran ngayon. Itong mga hipon naman. Hindi naman natin binili. Kapag niluto natin at dinala roon. Kung hindi maibenta, pwede pa nating kainin. Kaya hindi tayo malulugi. Bakit hindi natin subukan bukas? Mamaya, sasama ako sa panganay at pangalawa. Para manghuli ng ilang hipon sa bukid. Bukas ng umaga. Lutuin nyo na at subukang ibenta. Sasama rin kami ni Xiao Bai. Manghuli kami ng marami para marami ring maibenta bukas. Ha ha ha. Isang araw o dalawa ka nang nakabalik dito. Bakit hindi ka pa sinusundo ng manugang ko? May asawa ka na. Pero araw-araw ka pa rin pumupunta rito sa amin. Hindi mo ba nakikita ang asawa ng kapatid mo? Mukhang hindi maganda ang timpla ng mukha niya. Pumunta si Kuya Gang sa dam para magtrabaho. Napakasipag ng manugang ko. Tapos nag-inarte ka pa riyan. Umuwi ka na bukas din. Huwag kang umasal na parang senyora rito sa bahay. Ate, huwag mo na akong kwentahan sa maliit na halagang ito. Hindi pa nga tayo kumikita, gumagastos na agad tayo. Tia, kailangan munang mamuhunan bago kumita. Kapag nabenta na natin ang mga hipong ito, kahit ilang planggana ng siopaw pa ang bilhin mo. Kayang-kaya mo. Ha ha ha. Halikayo, tingnan ninyo. Bagong lutong hipon. Hindi ba ito ang mga alupihang dagat sa bukid? Na walang gustong kumuha. Konti lang ang laman yan at hindi masarap. Tikman nyo po muna, tiyo. Napakalasa po ng hipon na ito. Kung sa tingin nyo po ay hindi masarap, huwag nyo na pong bilhin. Tiyo, kailangan pong talupan ang hipon na ito. Yung laman lang sa ilalim ang kainin. Magkano po ang benta sa hipon na ito? 5 sentimo ang isang gin. Hala, halos kasing presyo na yan ang karne ah. Nga, napakamahal naman. Kung bibilhin nyo ang karneng ito pa uwi, gagamit pa kayo ng panggatong at mga pampalasa para lutuin ito. Pero ang mga hipon naming ito, luto na at mainit-init pa. Pag uwi nyo, pwede nang kainin agad. Timbangin mo nga ako ng 5 gin. Mga tiyo at tiya, mas makakatipid po kayo kung magdadala kayo ng sariling mangkok. Itong crayfish kapag ipinare sa alak. Napakasarap talaga ng lasa. Bili na kayo ng crayfish. Malalaki at masasarap na crayfish. Bili na kayo ng crayfish. Mababango at maaanghang na crayfish. Itong alak. Lola, kapag kumita tayo ng pera, pwede ba tayong bumili ng karne? Bibili tayo. Few one. Inisip ko kasi, na itong negosyo ng crayfish ay tatagal pa ng ilang panahon. Noong mga nakaraang taon, ang mga crayfish sa bukid ay hindi nawawala hanggang sa pista ng gitnang autumn. Agosto pa lang ngayon. Kaya makakahuli pa tayo ng isa pang buwan. Pag uwi mo, pwede mong pag-usapan ito kasama ang tiyo mo. Kahit maubos na ang mga crayfish, pwede pa rin tayong gumawa ng ibang negosyo. Itong result ng crayfish ay ibinigay mo sa amin. Bibigyan kita ng 30 yuan mamaya. Para pambili na rin sa resipeng ito. Few one. Umakyat tayo sa bundok ngayong hapon. Kailangan na nating umuwi bukas.
Saan mo nakuha ang ganito karaming pera? Bakit ka bumalik? Kung hindi ako babalik, saan naman ako pupunta? Saan galing ang mga niyog na ito? Galing kay Pinsang Fuwan. Sila ang nagdala niyan. Inay, ang perang iyon kanina. Saan ba talaga nanggaling? Pinaghirapan ko iyon sa labas. Saan nanggaling ang bastos na batang ito? Bitawan mo ako. Ah! Mama, gusto ko kay mama. Ah! Parang hindi tama ang sugat na ito. Mukhang may kung anong. Humahabol sa kanya, kaya tumakbo siya ng walang direksyon. Ah! Ah! Kiansaw, bay Kiansaw. Gumising ka. Fuwan. Xiao Bai. Nandito kami. Ano ang nangyari kay Xiao Bai? Mabuti na lang, maayos naman. May bukol lang siya sa likod ng ulo niya. Pag uwi natin, ipatingin natin siya sa doktor ng baryo. Ang ingay naman. Mamang, ibaba mo na ako. Kaya ko nang maglakad mag-isa. Bai Qianzhao. Kumusta ang pakiramdam mo? Kasamang Fuwan. Ikaw pala yan. Nasaan tayo? Dr. Bai. Magaling ka na ba? Hindi ba ako okay? Iba ka talaga, Dr. Bai. Kung saan ka nadapa, doon ka rin babangon. Noong nakaraan, nauntog ka sa bato kaya naging isip bata ka. Ngayong nauntog ka ulit sa bato. Bumalik na naman ang talino mo. Sa susunod na makakita ka ng bato, dapat mag-ingat ka na. Dr. Bai, bumaba muna tayo ng bundok. Mamaya, magpatingin ka ulit sa doktor. Pasensya na, maaari bang magtanong? Kasamang Fuwan. Anong petsa na ngayon? Ika-23 ng Agosto. Ang tagal ko palang naging isip bata. Panahon na para magtuos. Sa wakas, nakabalik ka rin. Mama, saan ka po pumunta? Akala ko po iniwan mo na ako. Si Mama ay pumunta lang sa bundok para mamitas ng prutas. Bago ako umalis, hindi ba't sinabi ko naman sa iyo? Mama! Tia! Bakit biglang nag-iiyak si Lingling? Hay! Bumalik na ang pangalawang hipag mo. Nang makita niya si Lingling, tinukso niya ito. At sinabi sa bata na iniwan mo na siya. Hindi ko man lang siya napigilan. Buong hapon kang hindi nakita ni Lingling. Kaya naniwala siya. Umiiyak siya at gustong lumabas. Sa galit ko, pinalo ko siya ng walis ng 2 beses. At nagtago siya sa kanyang kwarto. Awan, pasensya ka na talaga. Naturuan ko na siya ng leksyon. Kung hindi pa rin humuhupa ang galit mo. Pagbalik ng pangalawang pinsan mo. Kakausapin ko siya. Tia, isa lang po ang hiling ko. Sa negosyo ninyo ng hipon, hindi dapat sumali ang pangalawang hipag ko. Huwag kang mag-alala. Ikaw naman ang nagturo sa amin ng negosyong ito. Kung sinabi mong huwag siyang makialam, hindi ko siya hahayaang lumapit kahit kaunti. Dr. Bai, gusto mo bang pumunta sa baryo? Para magpatingin sa doktor doon. Doktor din naman ako. Tito Bai, maglaro po tayo ng luksong lubid. May kaunting pamumuo ng dugo sa likod ng ulo mo. Mawawala rin iyan kapag nagpahinga ka. Hindi naman malalang problema. Pero ang sugat sa kamay mo, kailangang alagaang mabuti. Kung hindi, sa susunod, hindi mo na magagawa ang mga masiselang trabaho. Gagawaan kita ng reseta. Kunin mo ito at ihanda ang gamot. Itapal mo iyan sa loob ng 1 buwan. At tingnan natin kung ano ang mangyayari. May pag-asa pa ba ang kamay ko? Subukan mo muna. Inay, bakit nagkatay ka ng manok habang wala ako?
Kaya pala noong 2 araw na wala ako sa bahay. Ganito kasagana ang buhay ninyo. Noong nandoon ako, puro ligaw na gulay at igat lang ang kinakain natin. Inay, nagkatay si Lola ng manok para magluto ng supang longfeng para lumakas ang katawan ng lahat. Pangalawang hipag. Kanina pa ako nakatayo rito. Sa haba ng oras na ito. Tungkol sa pagpapaiyak mo sa anak ko kaninang hapon. Wala ka ba talagang balak sabihin sa akin? Anong sasabihin? Masyado namang iyakin ang anak mo. Ang matanda, dapat umasal na parang matanda. Kung sasabihin ko sa iyo na ako, hindi ka na gusto ng pinsan ko. Sa tingin mo ba ay nagbibiro lang ako? Ano bang pinagsasabi mo riyan? Kung hindi nakasaksak ang kutsilyo sa sarili mong katawan, hindi mo mararamdaman ang sakit. Sa tingin mo ba ay mahalaga ang pinsan ko? Pero para sa anak ko, ako ang mahalaga. Ang pagiging magulang ay nangangailangan ng pagpapakita ng mabuting halimbawa. Hindi ito dahilan para magsalita ka na lang ng kung ano-ano. Hindi ko naman alam na ganoon siya kasensitibo. Kung hindi ka maghugas ng gulay at magwawalis ng sahig dito, umuwi ka na lang sa pamilya mo. Huwag kang manggulo rito. Ilang taon na ring inaalagaan ang inahing manok na ito. Hindi naman nangingitlog at nakahimlay lang sa pugad. Sumasakop lang sa pugad pero walang silbi. Mabuti na lang at kinatay na. Para may pampalakas kayo ni Fuwan. At para na rin humingi ng tawad kay Lingling. May tig-iisa ang 3 bata. Nitong nakaraang 2 araw na pagtakbo sa labas. Nagkaroon na sila ng bungang araw sa liig at likod. Kain na tayo. Mayroon pa ba sa baryo Funa? Bahay na pwedeng rentahan. Nakakahiya namang makitira na lang palagi sa inyo. Gusto ko sanang umupa ng matutuluyan sa malapit. Magbabayad naman ako para sa pagkain. Kung makikisalo ako sa inyo, hayaan mong mag-isip ako. Parang may bakanting silid sa likod ng bahay namin. Pero hindi ako sigurado. Pag uwi ko, ipapatanong ko kay tatay sa kapitan ng baryo. Matuto kang tumulad kay ate. Alam niya kung paano unawain si kuya. Na lumalabas para manghuli ng hipon para kumita ng pera. Hindi mo ba ako kayang unawain man lang? Mama. Ang asawang ito ng pangalawa kong anak. Sa tingin ko ay kailangan talaga siyang turuan ng leksyon. Kakausapin ko si pangalawa bukas. Para bigyan ng trabaho ang asawa niya. Nang hindi siya kung ano-ano ang ginagawa kapag walang magawa. Araw-araw na lang siyang nanggugulo sa bahay. Fuwan. Bilis. May nangyaring masama sa bahay ninyo. Tio. Ano pong nangyari? Hindi pumunta sa dagat ang tatay mo. Pero may ilang tao na dumating sa bahay ninyo. Ano pong mayroon? Alam mo ba kung sino ang mga dumating? Tumakbo rito si Liang Zi para sabihin sa akin. Ang sabi niya ay Xu. Xu raw ang pangalan ng lalaki. Talagang nahanap tayo ng lalaking may apelidong Xu na iyon. Wala rito ang anak ko at ang iba pa. Umalis na kayo. Tio. Hindi naman yata tama ang ginagawa ninyo. Nanggaling pa sa malayo si Xu King. Pero hindi ninyo man lang siya pinainom ng tubig. Ayos lang, kaya kong maghintay. Kung kailan babalik si Fuwan, doon lang din ako aalis. Tio. Bakit naghiwalay si Fuwan? At ang dati niyang asawa? Tio, ano pong tingin ninyo sa akin? Hindi ko ikakasama ng loob kahit hiwalay na sa asawa si Fuwan. Kayo na ang bahalang magpalaki sa paslit na iyon. At hayaan ninyong sumama sa akin si Fuwan, ano sa tingin ninyo? Ginoong Xu. Ano pong ginagawa ninyo rito sa baryo namin? Sino ka namang matanda ka? Ako ang kapitan ng baryo rito. Kung may kailangan kayo rito, Ginoong Xu. Pumunta po tayo sa opisina ng baryo para mag-usap. Huwag kayong humarang sa pinto ng bahay ng iba.
Hindi ako narito para sa trabaho ngayon. May kailangan lang ako kay Fuwan. Hindi pa siya bumabalik. Dito lang ako maghihintay. Kasamang Xui. Noong huling pumalaot sa dagat. Si Fuwan pa nga ang nagligtas sa iyo. Bakit mo siya hinahanap ngayon? Sa tingin ko, hindi karapat-dapat sa kanya ang dating asawa ni Fuwan. Napakahusay niya. Kaya mas mabuting sumama na lang siya sa akin. Nangangarap ka ng gising. Biyenan, huwag po kayong magalit. Kung magkakasakit kayo dahil sa galit, hindi po iyon karapat-dapat. Tito, taga-kabisera si Kuya Xu. Kung sasama sa kanya si Fuwan, tiyak na. Mamumuhay siya sa kasaganaan. Hindi na niya kailangang pumalaot at maging mangingisda. Lumayas ka rito. Walang utang na loob. Hindi kita binigyan ng leksyon noong nakaraan. Ngayon ay nangangahas ka pang bumalik. Kahit itaya ko ang matanda kong buhay ngayon. Hindi ko hahayaang hawakan nila. Kahit isang hibla ng buhok ni Fuwan. Hinahatid ni Tito San sinalingling. At Dr. Bai sa bahay niya. Nandito si Xu King. Hindi pwedeng magpakita si Dr. Bai. Fuwan. Nakabalik na pala kayo. Kasamang Fuwan. Hindi ko alam kung natatandaan mo pa ako. Anong ginagawa mo sa bahay ko, Xu King? Kasamang Fuwan ang magpalaki ng anak na babae ng mag-isa ay napakahirap, hindi ba? Hindi mo ba naisipang maghanap muli ng makakasama sa buhay? Inilipat ka ba ng trabaho sa kawanihan ng sibil na rehistrasyon? Pati ba naman ang paghahanap ng iba ng makakasama ay pinakikialaman mo? Inilipat nga ako. Pero hindi sa kawanihan ng sibil na rehistrasyon. Walang kwenta ang ganoong trabaho na nakababagot at maraming patakaran. Anong mapapala ko roon? Nagbitiw na ako sa trabaho. Bumili ako ng barko ngayon para magnegosyo. Kasamang Fuwan. Maging kasintahan mo ako. Wala akong interes dyan. Nagkakamali ka ng hinahanap, kasamang Xui. Hindi ba ako sapat para sa iyo, kasamang Fuwan? Hindi ka namin kayang abutin. Walang problema kung hindi tayo maging magkasintahan. Bumili ako ng isang malaking barko. Hindi ko alam kung interesado si kasamang Fuwan na magtrabaho sa barko ko. Madaling pag-usapan ang sahod. Wag na, sapat na ang barko namin sa bahay. Anong mapapala mo sa lumang daong na iyon? Ayaw mong maging kasintahan ko. At ayaw mo ring tumulong sa barko ko. Kung gayon, ang ikatlo kong kahilingan. Huwag mo na sanang tanggihan, kasamang Fuwan. Pagkalipas ng 3 araw, ako at ang mga kaibigan ko ay mag-organisa sa tabi ng Baryo Fu ng isang paligsahan sa pangingisda. May premyo itong 300 yuan. Sumali ka naman, kasamang Fuwan. Paligsahan lang naman ito. Pag-iisipan ko muna. Siya nga pala, kasamang Xu. Alam mo ba kung paano makontak si Dr. Bai? Medyo sumasakit ang binti ng kuya ko kamakailan. Gusto sana naming magpatingin muli sa kanya. Si Dr. Bai ba? Tila may nagawa siyang kasalanan kaya nagtatago siya ngayon. Mas mabuting maghanap na lang kayo ng ibang doktor na titingin sa kanya. Naku, natakot talaga ako ng husto. Halata namang hindi mabuting tao ang Xu King na iyon. Tila hindi pa niya alam na nasa baryo natin si Dr. Bai. Sinadya niya talaga akong puntahan dito. Naaksidente at nadula si Bai Qiansu noon. Ngayong bumalik na siya sa normal. Tiyong Kapitan, bumalik na po kayo agad para kontakin si Zhaogang. Sa ngayon, ang Baryo Fu ay hindi na angkop na lugar para kay Dr. Bai. Sa kilos na ipinapakita ni Xu King, mukhang mananatili siya sa baryo ng matagal-tagal. Buksan ang pinto. Lihim akong sumunod sa kanila at nakita kong sumakay si Xu King at ang mga tauhan niya sa isang kotse at umalis na. Umuwi na si Fu Qiang sa sarili niyang bahay. Pumunta ka sa opisina ng baryo para kontakin si Zhaogang. Tayo na. Pumunta tayo sa bahay ni Fusan. Pumunta si Xu King sa bahay ng pamilya Fu para harangan ang pinto. At nagtanong pa sa akin kung nasaan ka. Babalik na ako sa bayan ngayong gabi. Bukod sa katotohanan ang kamay ko, ay kailangang lagyan ng gamot para gumaling. Ang mga plano para harapin si Xu King ay kailangan ko ring ihanda doon.
Masyadong kapansin-pansin sa araw. Mas ligtas kung aalis ako sa gabi. Kasamang Fu1. Naalala ko na ang nangyari noon. Iniligtas mo ako sa dalampasigan. Maraming salamat. Salamat din sa pagpapahiram ng sombrerong buri. At tuwalya. Dr. Bay. Huwag mo nang alalahanin iyon. Matagal na naman tayong magkakilala. Ako na ang magbabayad nito para sa iyo. Ang pamilya ko na ang magbabayad nito. Dr. Bay. Itinalaga siguro ng tadhana na magtagpo tayo. Ngunit hanggang dito na lang siguro ang ating ugnayan. Sana ay maging ligtas at payapa ang buhay mo sa hinaharap. Hindi ka na namin maihatid. Cheong Fiu. Naiintindihan ko po ang ibig ninyong sabihin. Ituturing ko po itong utang sa inyo. Huwag po kayong mag-alala. Hinding-hindi ko po kayo idadamay rito. Ang kabutihang loob na ito, at ang inyong pag-iingat, ay hinding-hindi ko po kalilimutan. Sasali ka ba sa paligsahang iyon? Gusto mong sumali? 300 yuan kaya iyon. Huwag ka nang sumali. Bata ka pa lang ay hindi ka na marunong sumisid. Huwag ka ring sasali, Fu1. Hindi mabuting tao ang Xu na iyon. Ayos lang po. Titingnan ko lang kung ano ang mangyayari. Kung ano ang binabalak niya. Isa pa, Nay. Sino ba naman ang tatanggi sa pera? Mukhang mayaman talaga ang Xu na iyon. Kung magtatrabaho ako sa kanya, hindi ba't mas mabuti iyon kaysa sa pumalaot para mangisda? Itinuro ko lang ang daan sa kanya kanina. Binigyan na niya agad ako ng 50 yuan. Gusto niyang sumama si Fu1 na isang babae sa pagpalaot sa dagat. Hindi kaya may iba siyang motibo? Ano namang pakialam natin sa motibo niya? Basta ang mahalaga ay kumita tayo ng pera. Ganoon nga. Itay, ang pamilya ni Tiyong ay hindi ka naman iginagalang. Huwag mong sabihin gusto mo pang makipag-ayos at magpakita ng pagmamahal sa kanila. Baka nga sila ay hindi ka man lang papasukin sa bahay nila. Napakadaldal mo talaga. Ano man ang mangyari. Sa paligsahan sa pangingisda 3 araw mula ngayon. Nakapagpalista na ako. Kahit hindi ko makuha ang 300 yuan para sa unang pwesto. Basta magpalista ka lang para sumisid. May makukuha kang 10 yuan na tulong. Malaki-laki na rin ang mabibiling karne sa 10 yuan. Mama! Ipinabibigay po ito sa inyo ni Tito Bay. May sinabi ba si Tito Bay? Ang sabi po ni Tito Bay. Basta hipan mo lang ang 7. Mahahanap niya agad tayo. Kasalanan lahat ito ni Bai Qianzhao. Bakit kailangan pa niyang banggitin ang pagliligtas sa kanya? Ginoong Sakay. Umaasa akong magiging maganda ang ating pagtutulungan. Ginoong Xu. Huwag kang mag-alala. Marami akong pera. Pero ang tao, dapat ay yung kayang sumisid sa malalim na dagat. Huwag kang mag-alala. Kahit ayaw niya. Kahit gapusin ko siya ay dadalhin ko pa rin siya roon. Pero Ginoong Sakay, hindi mo pa sinasabi sa akin kung ano ba talaga ang hinahanap mo sa ilalim ng dagat. Ginoong Xu. May lumang kasabihan sa China. Ang taong maraming alam ay hindi humahaba ang buhay. Nagbabayad ako para gawin mo ang trabaho. Bukod sa bagay na hinahanap namin. Sa ilalim ng dagat. Sa'yo na ang lahat ng matitira. May mararating ang anak kong si Fuqiang. Napagbintangan lang naman siya noon. Gusto siya ng malaking boss dahil matalino at masipag ang Fuqiang ko. Kung hindi, bakit sa kanya ipagkakatiwala ang pamamahala sa ganoong kalaking barko? Tagabantay lang ng barko. Pero kung umasta ka akala mo kung sino ka na. Tingnan mo si Mang Li. Siya nga ang nagbabantay sa maraming bangka sa baryo. Pero hindi naman siya nagmamayabang. Ano naman gayon sa mga bangkang iyon? Kahit pagsama-samahin pa ang lahat ng iyon, hindi pa rin aabot ang halaga sa barko ng aking Fuqiang. Mayroon akong natatanging matagumpay. Na anak, siguradong giginhawa ang buhay ko sa hinaharap. Aling Wang, iisa lang ba ang anak mo? Hindi mo ba anak si Fushai? Walang utang na loob ang isang iyon.
Hindi ko naman kailangan ang tulong niya kapag tumanda ako. Matagal ko na siyang kinalimutan. Mag-ipon ka lang ng pera. Kapag naging matagumpay ka na, pagsisihan din nila ang lahat. Napakabuting tao ni Fushai. Paano mo nasasabi ang mga ganyang bagay? Sobra na talaga yan. Kalokohan. Huwag kayong makialam sa buhay ng iba. Inay, umuwi na po kayo. Huwag niyo po akong istorbohin sa trabaho ko rito. Kaawa-awa naman talaga si Fushai. Wang Zhaodi. Talagang walang modo. Malapit na bang magsimula ang klase sa mababang paaralan ng baryo? Bilisan mo. Pagkatapos kumain ay tanungin mo agad ang kapitan ng baryo. Para gawan kanya ng liham ng rekomendasyon. At magtanong ka sa paaralan. Siya nga pala. Ang rehistro ng pamilya ninyo ni Lingling. Hindi pa ba naililipat pabalik dito? Mama, saan ka po pupunta? Gusto ko rin pong sumama. Sige na nga. Sumama ka na sa akin. Matapos kang tratuhin ng ganoon ng pamilya Shen. Akala ba nila ay patay na ako? Sasama ka rin ba? Kailangang sumama. Magaling na ang binti ko. Sa pagkakataong ito, kailangang maayos natin ang atrasong ito. Ginoong Xu. Bakit hindi natin gawin sa paligsahan sa pangingisda na ito? Na magpaligsahan kung sino ang makakakuha ng mga pambihirang kabibe at suso. Ginoong Sakay. Hindi ko masyadong naiintindihan ang ibig mong sabihin. Matalinong tao si Ginoong Xu. Gusto ko ang mga taklobo sa ilalim ng dagat. O ang mga mamahaling korales. Iyan ang aking pakay. Ginoong Xu. Kahit na itinalaga ng bansa ninyo ang mga taklobo bilang protektadong hayop at halaman. Ngunit wala namang pagbabawal sa paghuli at pagbebenta nito. Maliit na baryo ng mga mangingisda lang ito. Basta hindi tayo gagawa ng ingay. At may tiyuhin ka namang haharang para sa atin. Sino ang makakapigil sa atin? Ginoong Sakay. Naparito ka ba para lang sa bagay na ito? Ginoong Xu. Ipinapaubaya ko na sa iyo ang bagay na ito. May ilang tao ako rito. Nasasali rin sa paligsahan kapag dumating ang oras. Magtanong-tanong ka. Kung sino-sino sa baryo ang magagaling lumangoy. Pasalihin mo silang lahat sa paligsahan natin. Mas maraming tao, mas mabuti. Opo. Mama, ano pong ginagawa natin dito? Naparito si Mama para ilipat ang ating rehistro ng pamilya. Kapag nailipat na ito, mula ngayon, si Lingling ay magiging miyembro na ng pamilya Fu natin. Ibig sabihin po ba, papalitan ko ang pangalan ko bilang Fu Lingling? Papalitan natin. Fu Wan. Palitan natin ang apelyido ng ating si Lingling. Mula ngayon, siya na ang sa pamilya Fu. Pinakamamahal na apo. Kayo po ang pinakamabuting tito sa buong mundo. Paano naman ako? Kayo po ang pinakamabuting lolo. At ang pinakamabuting mama. Sigurado ka bang gusto mong palitan ang apelyidong ito? Opo. Hindi po mabuti sa amin si Papa at si Lola. Hindi po nila gusto kami ni Mama. Hindi ko rin po sila gusto. Naku. Fuwan. Ikaw pala ang nagbalik. Naku, mukhang masigla ka kapag may magandang balita. Tingnan mo ang sarili mo. Ibang-iba ka na sa dati. Kung hindi mo ako tinawag, hindi kita makikilala. Lola Wang. Ako po si Lingling. Naku, ang batang ito. Naaalala mo pa pala si Lola Wang. Ang tangkad mo na. Halika. Pumasok ka sa loob at uminom ng matamis na tubig kasama si Lola. Lola. Naparito po ako para ilipat ang aming rehistro ng pamilya. Nagmamadali po akong pumunta sa bahay ng kapitan. Sa susunod na lang po ako iinom ng matamis na tubig dito. Hay! Walang swerte ang pamilya Shen. Tuloy po kayo. Fuwan. Kapitan. Naparito po ako para ilipat ang aming rehistro ng pamilya. Maaari po ba ninyo akong bigyan ng sertipiko? Lolong Kapitan. Napakalaki ng maayos ng batang ito. Ayos na ba? Kuya Fu. Walang nangyaring masama sa iyo. Napakagandang balita niyan. Kuya Fu. Pasensya na po. Maagang namatay ang kapatid kong lalaki. Kaya walang nagdidisiplina sa babae sa bahay. Pinarusahan ko na po siya noong nakaraan.
Pinarusahan mo na kamo, Shen Dongsheng. Bakit pumunta pa rin siya sa bahay ko para manggulo? Hay! Anak pa rin naman ng pamilya Shen si Lingling. Sinabi niya sa akin. Nabibisitahin lang niya ang sarili niyang anak. Anak ng pamilya Shen. Pasensya na. Pero papalitan na namin ang apelyido ni Lingling papuntang Fu. Fu 1. Si Lingling. Papalitan talaga ang apelyido. Ang buong pamilya ni Shen Dongsheng. Kung anong klaseng mga tao sila. Mas alam niyo po iyan kaysa sa akin, tiyo. Ang pagpapalit ng apelyido ni Lingling sa Fu ay makakabuti lang sa kanya. Hindi makakasama. Para hindi na rin araw-araw gumawa ng dahilan si Shen Dongsheng. Para pumunta sa Baryo Fu at manggulo. Sige na nga. Palitan na kung papalitan. Kapag nakuha na ang sulat ng rekomendasyon, kailangan na lang ang rehistro ng pamilya mula sa kanila. Sasama ako sa inyo. Kahit papaano ay makakatulong akong takutin sila ng kaunti. Kung hindi, sa ugali ng matandang Shen na iyon. Siguradong gagawa na naman siya ng gulo. Araw-araw gustong kumain ng candy at karne. May utang ba ako sa inyo araw-araw? Inay. Bumalik si Fiwan kasama ang pabigat na batang iyon. Bakit sila bumalik? Papatayin kita sa bugbog, ikaw na malas na tao. Ang lakas ng loob mong pumunta pa sa bahay ko. Hipag. Nasisiraan ka na ba ng bait? Inay. Huwag mo naman akong takutin. Inay. Ano bang pinag-aawayan niyo rito? Phew. Hipag. Huwag mo akong tawaging hipag. Shen Goliang. Ilabas mo ang rehistro ng pamilya niyo. Ibigay mo kay Fuwan para mailipat ang rehistro. Rehistro ng pamilya. Wala. Kinikilan niyo kami noon ng 300 yuan. Ngayon may kapal pa kayo ng mukha. Nahingin ang rehistro ng pamilya. Sa ginawa ninyong pang-aapi noon. Sa aking kapatid at pamangkin. Akala niyo ba patay na kaming mga few? Shen Goliang. Ayaw mo namang malaman ng mga tao sa baryo. Ang tungkol sa pangangaliwa mo at pagkakahuli sa iyo, di ba? Hindi ba't ikaw lang din naman ang may kasalanan yan? Noong nang himasok ka sa baryo few, dapat naisip mo nang lalaban kami. Itay ng aking mga anak. Hindi ko na kaya ang buhay na ito. Bakit hindi mo pa ako isama? Inaapi na nila kami hanggang sa sarili naming bahay. Hindi ko na kayang mabuhay ng ganito. Tama na, kunin mo na agad ang rehistro ng pamilya. Ibabalik ko rin sa inyo kapag natapos na ang pag-aayos. Kung hindi mo kukunin, huwag mo akong sisihin kung ako mismo ang pumasok. Subukan mo lang. Aray. Shen Laosan. Naihi ka na ba sa takot niyan? Aba, hindi ko akalain na ang nagtatrabaho sa lungsod. Ay napakaduwag pala. Inay, ibigay mo na sa kanila. Hindi ba dot ito ng aking kapatid? Dalhin mo ito pabalik para sa pamangkin ko. Mag-alaga ng isda at hipon. Ayaw ng batang ito ng mahihirap isulat na letra. Masyadong maraming guhit sa pangalan, tinatamad siyang isulat. Gusto pa ngang 2 salita lang ang pangalan tulad ko. Kaya pinalitan na lang ng Fuling. Lingling. Huwag mong kalimutang mag-aral ng mabuti ha. Dapat mong alalahanin si Lolo Kapitan ha. Salamat po, Kapitan Shen. Pasensya na po sa abala sa pagpunta ninyo rito ngayon. Tanggapin niyo po itong kaunting pera. Naku. Wala po iyon, hindi naman ito abala. Sa susunod, tawagin niyo lang ako kapag may ganitong kailangan. Wala naman akong ginagawa. Nandyan na pala kayo. Kamusta, maayos ba ang lakad ninyo? Lahat ay naayos na. Nailipat na ang rehistro ng pamilya. Napalitan na rin ang apelyido ng bata. Fuling na ang pangalan niya mula ngayon. Ah, mabuti naman. Napakagandang balita niyan. Yung lumang salapang nakawayan. Laging nabibiyak tuwing isinasawsaw sa tubig. Siguradong mas maganda itong bagong salapang. Nag-ukit pa ako ng ilang dulo ng sibat para may reserba.
Ang paligsahan sa pangingisda na inorganisa ni Kuya Xu. Alam niyo naman siguro ang tungkol doon, di ba? May 10 piso na makukuha ang mga ordinaryong sasali. Sinabi ni Kuya Xu. Magaling sumisid si Fuan. Kapag sumali kayo, bibigyan niya kayo ng tig 20 piso bawat isa. At may 300 piso na premyo para sa unang pwesto. Katumbas yan ng ilang araw na paghuli ng isda. Kiang. Yang boss Xu mo. Ano ba ang gusto niyang ipahuli sa dagat? Taklobo. Corales. Sinabi ng hapon na nagbabayad. Gusto nila ang mga mamahaling bagay na iyon. Nagbabayad ang mga hapon para kumuha ng mga bagay sa dagat natin. Gusto pa nila ng mga taklobo at korales. Hindi ba't mga kabibilang naman iyon? Hindi naman nakakain ang korales. Gusto lang ng mga mayayaman na gawin iyong palamuti. Kung gusto nila, bakit hindi sila pumunta sa sarili nilang dagat para kumuha? Bakit kailangan pa nilang pumunta rito? Hindi kami sasali. Kailangan mong sumali. Kung hindi, baka ang pamilya niyo rin. Huwag nang umasang makakapalaot pa para mangisda. Kiang. Nagnakaw ka ng krudo sa amin noon. Naparusahan ka na para doon. Kaya pinalampas ko na at hindi na kita sisingilin. Pero huwag mong kakalimutan. Lumaban din sa mga hapon ang mga ninuno natin. Kung noong nakaraang mga dekada pa ito, ituturing kang isang traidor sa bayan. At isusumpa ng mga tao. Pinalalaki mo naman ang usapan. Ibang panahon na ngayon. Ang pakikipagnegosyo sa mga dayuhan ay normal na bagay na. May pinagkaiba ang marangal na negosyo sa mga hindi marangal. Sa tingin mo ba ang pagkuha sa ilalim ng dagat ng mga bagay na protektado ng pamahalaan at ilabas ang mga ito para ibenta ng mura sa hapong iyon ay isang marangal na negosyo? Kaya hindi talaga kayo sasali. Hindi kami sasali. Mag-ingat ka, Fuqiang. Kapag nalaman kong nagtatrador ka sa sarili nating bayan, humanda ka sa akin. Huwag kayong magsisisi. Galit pa rin ang tito mo dahil sa nangyari noong nakaraan. Ayaw nilang magtrabaho para sa mga hapon. 300 yuan kaya ang premyo sa unang pwesto. May karagdagang 20 yuan pa na allowance kapag pumunta. Sira ba ang ulo nila? Goa. Kumain ka na ba? Opo, kumain na. Papalaot ka ba? Ilang araw na rin kitang hindi nakikitang pumapalaot. Siguradong marami ka na namang huli ngayon. Haha, salamat sa mabuting hangarin mo. Sana lahat tayo ay makahuli ng marami. Paandarin na ang bangka. Hi. Hi Shiran. Pumalaot si matandang Fu ngayon. Hindi ko alam kung mayroon pa rin siyang swerte tulad noong nakaraan. Mahirap sabihin. Noong nakaraang araw, niyaya ko siyang pumalaot. Pero bilang isang sapat na gulang na lalaki, sinabi niyang kailangan pa niyang hintayin ang anak niyang babae na bumalik. Pero nakapagtataka rin. Mula nang bumalik ang anak niyang babae, padami ng padami ang huli nilang isda. Tatay, may ilang bangka na sumusunod sa atin sa likod. Ayos lang, malamang mga taga-baryo lang iyan. Noong nakaraang araw pa nila sinasabing gusto nilang sumunod sa atin para makahingi ng kaunting huli. Bakit naman natin sila bibigyan? Bakit hindi ko sila nakita noon na nagbabahagi sa atin ng huli nila? Kapag naranasan na nilang tulad ko na maghagis ng walang lamlambat ng ilang beses, kusa na silang titigil sa pagsunod. Kung patuloy silang susunod sa atin, hindi rin tayo makakapaghagis ng lambat ng maayos. Huy! Sino ba ito? Napakamalas naman. Kuya, susunod pa ba tayo? Huwag na. Dito na lang tayo. Hindi tayo nagdala ng maraming krudo. Kung sasayangin lang natin sa pagsunod sa kanila, baka mapadpad lang tayo sa gitna ng dagat mamaya. At maghihintay na lang na may sumagip sa atin. Nakakahiya iyon. Tatay, hindi na sila sumusunod. Gustong-gusto ng mga pugita na pumasok sa mga ganitong makikitid na espasyo. Pero hindi ko lang alam kung ang mga bitag nating kawayan ay magugustuhan nila.
Sige, dito na lang. Walang mangyayaring masama kay Fuwan, di ba? Mahigit kalahating oras na siya sa ilalim. Hindi ka ba pwedeng magsalita ng maganda? Puro kamalasan ang sinasabi mo. Gusto mo bang bumaba ako para tingnan siya? Tingnan mo ang kapatid mo. Kung alam ko lang, ako na sana ang nagpaandar ng bangka. Para si Fule ang nalang ang mapagalitan dito. Nako, bakit napakabigat nito? Wow, napakaraming maliliit na lobster. Fuwan, masarap ang isdang ito. Isdang dapa pala ito. Ang dami nito. Fuwan, napakahusay mo talaga. Hindi madaling hulihin ang isdang dapa na ito. Ito ay pulang dikya. Ito ang dikya na karaniwang kinakain ng mga tao. Akala ng mga mangingisda rito ay mailason ito. Kaya walang gustong humawak. Pero nakikita ko itong magandang oportunidad sa negosyo. Tatay, itabi mo ng kaunti ang bangka. Bakit mo pa kukunin iyan? Hindi naman iyan nakakain. Huwag ka ng maraming sinasabi, kunin mo na bago pa makawala. Kuya Ming, bilisan mo at tulungan mo ako. Yehey! Sa pulang dikya, ang bahaging payong lamang. Ang nakakain na balat at ulo nito. Mailason ang mga galamay nito. Kapag napaso, magkakapaltos ka sa pinakamagaan na kaso. At sa malalang kaso naman ay maaari kang mawalan ng malay. Kaya hindi ito dapat hawakan kahit kaunti. Fuwan, talaga bang nakakain ang malaking bagay na ito? Kumuha muna tayo ng isa para subukan sa bahay. Alamin muna natin kung paano ito ihanda bago magpasya. Sayang lang kung kukuha pa ng marami. Fuwan, tingnan mo roon. Iyan ang bangka ni Naksu King. Balang araw, magkakaroon din ako ng ganyang kalaking bangka. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang magkapera agad. Sa ingay nilang iyan, tinatakot lang nila ang mga isda palayo. May isda, medyo mabigat. Ay, bakit puro dorado lang ang mga ito? Masyadong matigas ang karne ng isdang ito. Hindi ito mabebenta sa mataas na halaga. Nakuha na natin ang mga ito. Hindi naman natin pwedeng itapon na lang. Masasarap ang lasa kapag pinatulo muna ang dugo. Liang, maglayag ka pabalik sa dinaanan natin. Hindi maganda ang mga isda rito. Sa wakas, may mahalagang huli rin. Nakatagpo tayo ng kawan ng mga isda. Maghagis pa tayo ng isang lambat. Dapat na ba nating iligpit ang kitang?
Ay, ayos lang. Marami na rin tayong nakuha sa lambat pa lang. Teka, may malaking bagay sa ilalim. Hindi bababa sa 20 kilo ito. Itay, ako na po ang susubo. Anong klaseng isda ito? Wow! Isa itong moonfish. Itay, ito nga po ang moonfish. Tito, magkano po kaya mabibenta ang bagay na ito? Hindi ko alam. Narinig ko lang itong ikwento ng mga matatanda sa baryo. Ngayon lang ako nakakita ng buhay na ganito. Siguradong mabibenta ito sa magandang halaga. Isa itong pambihira at masarap na isda. Kahit ang lapu-lapu ay hindi maikukumpara rito. Itay, kunin na po natin ang mga kawayan. At pumunta sa tiwangwang na isla para tingnan ang mga coconut crab. Kung wala tayong masyadong makuha, umuwi na tayo. Fuwan, may pugita nga sa loob. Sabi ko sa iyo, siguradong may pakinabang ang bagay na ito. Nga. Hoy, nagawa pa akong atakihin ng maliit na bagay na ito. Fuwan. Hugasan natin ng kaunti ang mga kawayan. Saka natin ibalik sa dagat. Sa susunod na pumunta tayo rito, kukunin na lang natin agad. Tito, nandito po. Napakalaki nito. Sapat na ang isang ito. Halika na, balik na tayo sa bangka. Kaninong bangka kaya ang bumalik ng ganito kaaga? May pulang bandila. Pamilya ng panganay na Fu ang nagbabalik. Hoy! Gowa, kumusta ang huli niyo ngayon? Napakaganda naman ng mga maliliit na yellow croaker na ito. Oh, napakasarap na pulutan ng pugitang ito. Eldest Few. Baka naman pwedeng bigyan mo ako ng 2 para maiuwi ko. Few Gaudan, naputulan ka ba ng kamay at paa? At nagsisimula ka ng mamalimos ngayon. Ang mga isdang pinaghirapang hulihin ng iba sa dagat. Bakit naman ibibigay sa isang lasinggong tulad mo? Uminom ka na lang ng uminom buong araw. Balang araw, iyang pag-inom mo rin ang maghahatid sa iyo sa kabaong. Ha ha ha. 85 kilo at 6 na guhit. Tiyo, natusok ko at napinsala ang mga isdang dapa na ito. Kaya balak ko na lang po itong kainin sa bahay. Ano naman kung natusok, ayos lang iyan. Fuwan, hindi mo lang alam. Mabentang mabenta ang isdang dapa na ito sa bayan. Ang presyo ng ilang dosenang pirasong ito ay halos katumbas na ng isang basket ng mga dilaw na isda. Sapat na sa atin ang kumain ng maliliit na isda at hipon. Hindi natin kayang kumain ng ganito kamamahaling bagay. Totoo yan. Mas mabuting ibenta na lang para magkapera. Lausan. Bilisan mo ng timbangin ang mga ito. May sasabihin pa ako sa iyo. 18 kilo at 400 gramo para sa isdang dapa. 11 kilo at 200 gramo para sa lobstang berde. 4 kilo at 50 gramo para sa slipper lobster. Diyos ko, coconut crab ba ito? Halos kalahati ng buhay ko. Hindi ako nakakakita ng ganitong nilalang. Hindi ko akalaing mahuhuli ninyo ito.
Lausan, maihuli pa sa bangka. Tingnan mo kung paano ito maibibenta ng ligtas. Moonfish na talaga. Kuya, dalhin mo muna ang isdang ito sa akin. Iimbak natin sa bodega at lalagyan ng maraming yelo. Pupunta agad ako sa bayan at sa probinsya para magtanong-tanong. Tiyak na maibibenta ko ito sa magandang presyo. Hindi ako kukuha ng komisyon dito. Turingan na lang na tulong ko ito kay kuya. Bumalik na ang malaking barkong iyon. Ang gara naman tingnan. Diyos ko, ano iyon? Ah! Isang malaking pating iyon. Nga! Napakalaking kasalanan. Kahit ang maliit na pating ay hindi nila pinatawad. Huwag manghuli ng maliliit na isda. Iyan ang batas natin dito. Boss Xu, wala kayong konsensya sa ginagawa ninyo. Bawal hulihin ang malaking pating na iyan. Bawal talaga. Bakit naman bawal? Ginoong Xu, napakasarap ng palikpik ng pating na ito. Bagaman hindi masarap ang karne ng pating. Pero ang pamimigay nito sa mga mamamayan ay tulad din ng sinasabi ninyong. Mga tsino na. Pagtutulungan at pagkakaibigan. Anong bawal manghuli ng pating? Kapag may karne na sa harap nila, tatanggi pa ba ang mga mahihirap na ito? Ang mga tsino ay mahihirap na nga mapagkunwari pa. Hindi namin kailangan yan. Tanda, kung ayaw mo, tiyak na may ibang kukuha niyan. Wala namang batas ngayon na nagbabawal manghuli ng malaking pating. Pumalaot na ang barko namin. Hindi naman pwedeng mamasyal lang kami doon, di ba? Fuwan, mukhang ang pamilya mo ngayon ay walang gaanong huli. Bakit hindi ka nalang sumama sa barko ko? Tiyak na hindi masasayang ang iyong mahusay na kakayahan sa pagsisid. Sayang lang ang krudo sa bulok mong bangka. Maliliit na isda at hipon lang naman ang nahuhuli mo. Sinong nagsabing si Kuya Ming ay walang huling isda? Napakarami nilang dilaw na isda. At mayroon pang napakalaking coconut crab. Ikaw namang bata ka, malabo yata ang mata mo. Kuya, ilabas na natin ang isdang iyon. CJ! Naku, Goa. Napakaganda ng isda mo. Ano bang klaseng isda ito? Hindi pa ako nakakakita ng ganito kalaki. Ito. Ano ba itong huli ko? Kung ano ang isipin mo, iyon na nga. Bibilhin ko ang isdang iyon. Hindi ibinebenta. Fuwan. Ibebenta ninyo rin naman iyan pag uwi ninyo. Mas mabuting sa amin mo na lang ibenta. Para hindi na kayo mapagod sa paghahanap ng bibili. Boss Xu, napakalakas naman po ng barko ninyo. Baka sa susunod po, makahuli na kayo ng malaking isda paglaot ninyo. Bakit kailangan nyo pa pong ipilit ang isang ito? Ginoong Xu, kung hindi natin bibilhin ang isdang ito, babawiin ko ang aking puhunan. Kung hindi nyo ibebenta sa akin ang isdang ito, dito sa bayan, wala na kayong mahahanap na ibang bibili niyan. Boss Xu, bilang isang negosyante, natural lang na may pinanghahawakan kayo. Pero ang totoo po, ang isdang ito, plano na po naming ipasubasta. Welcome po kayo na sumali. Boss Xu, para mag-alok ng presyo. Sige, kung subasta, di subasta. Ginoong Xu, ipapatay mo na ang lahat ng pating na iyan. Ibigay mo ang ilang palikpik ng pating kay Binibining Few. Bilang tanda ng ating pakikipagkaibigan. Huwag na kayong mag-abala. Hindi kami kumakain ng ganyan. Huwag ka nang mahiya, tikman mo para malaman mo ang sarap. Binibining Few, napakasustansya ng palikpik ng pating. Kaya subukan mo. Boss Xu. Napakadami ninyong hinuling malalaking pating. Wala naman din kakain yan kahit ibenta ninyo. Bakit hindi nyo nalang pakawalan ang mga buhay pa? Nagtatanim ng galit ang mga iyan. Sa susunod, ang mga mangingisda sa baryo ay hindi na magiging ligtas kapag pumalaot. Bakit? Bawal na ba kaming manghuli ng malalaking pating ngayon? Kapitan, sinong nagsabing hindi namin kayang kainin iyan? Iilang palikpik lang naman ang makukuha sa isang pating. Kayang-kaya itong ubusin ng napakaraming tao sa barko. Sige na, gupitin nyo na ang lahat ng palikpik ng mga pating na iyan. Boss Xu, paano kung ipagpalit ko na lang ng lapu-lapu? Ang maliit na pating na nasa barko mo. Sige, ibibigay ko sa iyo. Kahit ibigay ko pa ng libre sa iyo. Pero ayoko ng lapu-lapu.
Bilang kapalit, sa paligsahan sa pangingisda sa Makalawa, kailangan mong sumali. CJ, sasali ako. Umalis na tayo. Sa susunod, lumayo kayo sa malaking barkong ito. Kasamang Fuwan. Mukhang ang isdang ito ngayon ay talagang gustong sumakay sa barko ko, hahaha. Paano namang gugustuhin niya na sumakay sa barko ninyo? Malinaw namang pinatay ninyo ang nanay niya. Hae, may puso rin ang maliit na pating. Patuloy na nagbabantay sa malaking barko at ayaw umalis. Talaga bang ayaw mo nang bumalik sa Kyoto? Alam kong masama ang loob mo. Ako rin naman, masama ang loob ko. Mula sa pagiging direktor, naging vice-direktor na lang ako. Ang bagong talagang iyon ay walang kaalam-alam sa trabaho. May sarili akong plano. Tito Zhao, wag na po kayong mag-alala. Xiao Bai, sandali lang. May nahuling isda ang pamilya ni Fuwan sa dagat. Isang isdang buwan na tumitimbang ng mahigit 50 kilo. Pinagdidiskitahan ito ni Xuking. Kailangan mong pabilisin ang plano mo. Naiintindihan ko. Ang sandigan ni Xuking sa lungsod ng Longhai ay ang tiyuhin niyang si Li Shengli. May utang na buhay siya kay Fuwan. Kailangan niyang singilin ang utang na ito para sa kanya. Babalik muna ako para maghanda. Huwag po kayong mag-alala, Tito Zhao. Isang isdang buwan. Magandang omen para sa swerte. Napakasariwa at dekalidad, ang panimulang presyo ay 300. Mapupunta ito sa may pinakamataas na alok. Ginoong Xue, kailangan nating makuha ang isdang ito. Kapag nakuha natin ang swerteng ito, siguradong mahahanap natin ang mga bagay sa ilalim ng dagat. Gusto kong dalhin ang isdang ito sa Xiangjiang para sa magandang simula ng negosyo. Suking, itabi mo ang pera para sa mahalagang gawain. Kapag nahanap na ang mga bagay sa ilalim ng dagat, kahit 100 ganitong isda ay makukuha natin. 1,200. Ang pamilya natin sa nakaraang mga henerasyon ay hindi pa nakakita ng ganito kalaking pera. Itay, simula pa lang po ito. Sige na, sige na. Opo. Sa paligsahan bukas, huwag kang sisisid ng napakalalim. Sumunod ka lang sa bangka ni Tio Zhao. Simple lang ang patakaran. Kung sino ang makakakuha ng mga kabibe at pinakapambihirang mga suso, sa kanya mapupunta ang 300 yuan na gantimpala. Ah, makinig ang lahat ng nasa bangka. Suspect kayo sa iligal na pangunguha ng mga pinoprotektahang yamang dagat ng bansa at pagpupuslit ng mga sinaunang kalakal. Ipatigil ang bangka at sumailalim sa inspeksyon. Tito ko si Li Shengli. May lakas loob ba kayong galawin ako? Si kasamang Li Shengli ay kasalukuyan na ring iniimbestigahan ngayon. 3 buwan ang nakalipas. Pinangunahan mo ang pagsira sa tinutuluyan ko at sinaktan ang aking kamay. Nariyan ang mga saksi at ebidensya. Ngayong araw, huli kayo sa akto. At nasamsam ang mga korales sa mismong lugar. Walang kulang kahit isa. Gusto ko nang bumalik. Pauwiin niyo ako. Pinunong Zhao. May isa pang bahagi ng lumubog na barko roon sa may nakalubog na bahura. May nakabaong bakal na kahon sa ilalim ng barko. Iyon ang totoong hinahanap nila. Maaari ko kayong ihatid doon. Ang mga kagamitan sa lumubog na barkong iyon. Nandoon pa rin ang listahan at mga guhit. Nawala ng ilang dekada. Sa wakas ay muli nang makikita.
Kasamang Fuwan. Nakagawa ka na naman ng isang malaking ambag. Mabuti, mabuti. Opo. Sa atin naman talaga ang mga bagay na iyon sa dagat. Tinuro ko lang ang daan. Tito Bay. Tio Few. Narito po ang buong halaga ng perang hiniram ko noon. Sa susunod, kapag nanggamot na ako sa bayan. Para sa mga kanayon natin na magpapatingin. Hindi ko na po sila sisingilin ng pera. Dr. Bay. Paulit-ulit kang pumupunta sa bahay namin. Ano ba talaga ang balak mo? Sabihin mo na ang totoo ngayon. Tio. Iginagalang ko po si Fuwan. Iniligtas niya ang buhay ko. Pero hindi po ako pumupunta rito para lang magpasalamat. Noong mga panahong wala ako sa sarili. Sa inyong tahanan ko po iyon pinalipas. Hindi niyo po ako pinagtabuyan. At kailanman ay hindi ko naisip na iwasan kayo. Gusto ko pong makasama siya habang buhay. At seryosong mamuhay kasama siya. CJ. Ako ang magpapasya para sa sarili ko. Payag ako. May 3 kasunduan. Una, dapat mong tratuhin si Lingling. Nang higit pa sa sarili mong anak. Pangalawa, kapag pumalaot si Fuwan para maghanap buhay, hindi mo siya dapat pigilan. Pangatlo, kapag pinaiyak mo siya kahit isang patak ng luha. Tio, susundin ko po ang lahat ng iyan. Ang dagat ay nananatiling parehong dagat. Ngunit ang mga susunod na araw ay magiging maganda na.